Hello po sa lahat. So ngayon naman po ay sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya is that na-terminate kasi nakapag-punch ng sobra sa orders pero walang termination letter. So pangalawang tanong din niya is that ang last pay ay makukuha lang daw ng 2 to 3 months after na siya ay tinanggal sa trabaho. So sang-ayon ba ito sa labor code? So, dalawang punto po ito. So, ang una po nating pag-usapan ay tungkol sa termination without notice. So, ayon sa Article 297 to 299 ng ating Labor Code, so yung dating Article 282 to 284 ng Labor Code ulit, dapat mayroong due process bago ma-terminate ang isang empleyado. So, dito ina-apply yung tinatawag nating twin notice rule. So, unang-una is just ang dapat meron dyan is ang tinatawag nating notice to explain. That is the first notice is stating now the cause of termination. So pangalawa dyan is ang pagkakaroon ng tinatawag nating hearing or conference para mabigyan ng pagkakataon na mag-explain or chance to explain or defend himself yung empleyadong involved. So pangatlong proseso is yung notice of termination or yung final notice or the decision to terminate. So, yun ang dalawang notices na required dito sa pag-terminate ng isang empleyado. Kung walang termination letter, that would mean that there is no due process. So, maituturing itong illegal dismissal. So, pag ito kasi ay illegal dismissal, so pwedeng makatanggap yung empleyado ng tinatawag nating separation pay. So, pangalawang usapin dyan is yung 2 to 3 months na pagbigay ng final pay or clearance pay. So, tama po ba yun? So, ayon sa DOLE Labor Advisory number 6 series of 2020, ang final pay or last salary, 13-month pay, service incentive leave at iba pang benepisyo ay dapat ibigay within 30 days mula sa separation, maliban na lamang kung may CBA or collective bargaining agreement o company policy na sinasabi na mas maikli. So, ang tanong natin, tama ba yung 2 to 3 months na delay? Hindi tama po ang 2 to 3 months delay kasi ang maximum ay 30 days lang sa ilalim ng ilalim ng batas. Yan lang po ang pinapayagan. So, ngayon, ang tanong ng ating uh, letter sender ba yan? Okay, so possible remedies would include the following. So, maaari kang maghain ng complaint sa DOLE kung una, wala kang natanggap na termination letter kasi issue yan talaga at hindi na ibigay yung inyong last pay sa loob ng 30 days. So, after completing, of course, your clearance. So, maaring i-question din dito ang validity ng iyong dismissal kung walang due process na sa tingin natin kung wala ka talagang na-receive na notice letter and notice of termination, gaya ng binanggit po natin kanina. So, ngayon, in summary, hindi tayo sang-ayon doon sa proseso na ginawa kasi hindi ito naaayon sa ating labor code. At hindi rin tama na 2 to 3 months ang kailangan mong hintayin bago mo makuha ang iyong last pay dahil ang binabanggit ng batas, dapat ito ay makuha within 30 days. So I hope maliwanag po yan. So Attorney Kid Castro po, panatagang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli. Follow, like, and share lang po tayo.